Tatay? Tatay? Buhay ka? Ang aking kapangyarihang immortal ay nandito pa. 3 henerasyon ng aming pamilya ay lahat mahirap. Saan nanggaling ang kotse na ito? Maaaring ang lihim mong pagkatao ay bilyonaryo? Hindi mo sinabi sa akin dati ay para subukan ako? Tigilan mo ang kalokohan. Nakahanap ako ng kapareha. Ang kotse na ito ay galing kay Tita Liu. Haha, Myfen, halika batiin mo ang bata. Ikaw ay dapat, Xiao lang, tama. Ito ang unang pagkikita natin, kaya ang kotse na ito ay para sa iyo. Eto, may 8 milyon na cash. Isipin mo ito bilang regalo mula sa akin. Huwag mong isiping ito ay masyadong maliit. Haha. Noon, hindi rin ako matatag. Haha. Tita Liu? Ay naku. Nanay, Ano? ikaw ang aking mahabang buhay na madrasta. Haha. Ang kasal mo, pumapayag ako. Ha ha ha. Hindi ako pumapayag. Hindi kami pumapayag. Isang probinsyano ang gustong magpakasal sa pamilya Liu. Managinip ka pa. Nanay, hindi ako pumayag. Ang pamilya Liu natin ay isang kilalang pamilya sa Jiangzhou. Ikaw ang CEO ng Liu Group. Paano ka makakapag-asawa ng isang matanda at pangit na lalaki? Ano ang alam mo? Ang tatay ko ay tinatawag na mature at steady. Kung hindi, si Tita Liu ay hindi magugustuhan sa kanya. Tama ba, Tita Liu? Siyempre, ang ating Oldly ay ang pinakagwapong binata sa probinsya. Nanay? Dala rin niya ang anak ng guwardiya na nagbabantay ng gate. Kung malaman ito, pagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Tama ba, pangalawang ate? Anong masama sa pagiging guwardiya? Binabantayan ko ang Southern Heavenly Gate. Southern Heavenly Gate? Sa tingin ko, marami kang nabasa novela. Umalis ka dito, hindi ka tinatanggap ng aming pamilya, Liu. Tama na, kayo tatlo. Kailan ninyo igagalang ang opinyon ko bilang inyong ina, HMM? Si Pingan at ako, ang kasal na ito ay magaganap. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang aming pamilya Liu ay may sumpa. Ang mga babae ng pamilya Liu ay isinumpa na makasakit ng mga lalaki. Walang lalaki ang maaaring magpalipas ng gabi sa aming bahay. Sino mang gumawa nito? Ay mamamatay sa lansangan. Walang eksepsyon. Akala mo natatakot ako? Sino ang nananakot sa iyo? Sino mang lalaki na magpalipas ng gabi sa aming tahanan ng Liu ay magkakaroon ng kakilakilabot na aksidente. Kahit ang mga lalaking tagapaglingkod at Traber ay walang eksepsyon. Sa aming pamilya Liu, ang mga babae ang namumuno. Kami 3 magkakapatid ay napipilitang manatiling walang asawa dahil dito. Ang aking pangatlong kapatid ay isang mahusay na mag-aaral na may mabuting pagkatao. Isang huwarang mag-aaral. Hindi siya nagsisinungaling. Isang munting batang babaeng delinkwente na may tattoo. Hindi ako takot mamatay. Gusto ko lang makasama si Myfen. Pingan. Ako na munting bantay sa Southern Heavenly Gate. Kahit isa lang akong guwardiya. Sa Earth, ako ay walang kalaban-laban. Sabi mo ang pamilya Liu ay hindi kayang tumanggap ng mga lalaki. Tama? Gusto kong subukan mismo. Sige, hanggat makakaligtas ka ng isang gabi sa bahay ng Liu, papayag ako na makasama ang tatay mo. Ng nanay ko. Lilang, talagang, hindi kami nagpapalaki. Munting guwardiya, maglakas loob ka bang tumaya? May banal na proteksyon ako at mga mahiwagang artifact sa tabi ko. Lahat ng uri ng masasamang espiritu hindi makalapit sa akin. Sige, ngayong gabi. Dito ako matutulog. Anak, Tatay, ikaw. Huwag kang mag-alala sa akin. hindi. Anak, magtatrabaho ako ng mabuti
at kasama si Tita Liu magkakaroon ng isang nakababatang kapatid na lalaki. Ah, Hindi ko hahayaang ang pamilya Li mawala. Hahaha. Hindi kita niloloko. Kung gusto mong umatras ngayon, hindi pa huli. huwag kang mag-alala. Ang kasal ng tatay ko. Titiyakin kong mangyari ito. Kaunting masamang enerhiya. Putok. Kahit na pinalayas ako sa mundong mortal, hindi nang hina ang aking kapangyarihan kahit kaunti. Saan nanggaling ang masamang enerhiyang ito? Tingnan ko kung anong uri ng mga halimaw at demonyo. Isang sumpa na partikular na pumupuntirya sa mga lalaki. Mukhang mayroon pang iba sa pamilya Liu kaysa sa nakikita para sa kaligtasan ng tatay ko. Kailangan kong manatili. Natakot at lumayo. Mga duwag. Maaari bang kaming tatlong magkakapatid na babae ay talagang mauuwi ng mag-isa? Magandang umaga, ate. Gusto mo ng soy milk at pritong kwarta? Tinakot mo ako. Okay ka lang talaga? Kaya pala ikaw ang dance queen dati. Yung katawan mo, kahit ang diyosa ng buwan, yuyuko sa iyo. Munting guwardiya. Saan ka nakatingin? Kung titingin ka ulit, bubunutin ko ang mga mata mo at dudurugin. Palagi na lang nag-iingay. Kung sino man magpakasal sa iyo, hindi sa malas ng pamilya mo mamamatay, kundi sa takot na dulot mo. Hoy, anong sinasabi mo? Huwag mong kalimutan ang taya natin. Siguraduhin mong ihanda ang bahay kasal para sa tatay kong si Lee. Lalabas muna ako. Babalik ako mamaya para makita ka, Ate Liu. Liu. Ate? Mukha ba akong matanda? Buwisit na gwardiya! Mayfen, sa wakas magkasama na tayo. Pingen, pwedeng lumipat ka na ngayon. Inihanda ko na ang kwarto para sa iyo. Mayfen, hindi pa tayo kumuha ng marriage certificate. Tingnan mo, sobra akong natutuwa. Nakalimutan ko, ang napakahalagang bagay. Tara, kunin na natin ang certificate ngayon. Sige. Hindi pwede. Hoy, paano ka nagsisisi sa sinabi mo? Umayag lang ako sa tatay mo na tumira kasama ng nanay ko. Hindi ko sinabing magpapakasal kayo. Ibig mong sabihin, pareho lang? Kung gusto mong makapasok sa pamilya Liu, kami kailangan ka pang subukan. Pagdating ng panahon. Paano kung magbago ka ulit ng isip? Ito ang kasunduan. Basta kaming tatlo pumirma, hindi na kami makikialam sa kasal ng tatay mo at nanay ko. Kayo tatlo. Ang kasal ko, kailan kayo nagkaroon ng boses? Hoy, Mayfen, huwag kang magalit. Hindi na kailangan magpakasal. Pero ngayong gabi, kailangan mong lumipat. Sige. Hoy, Tita Liu. Gusto ko ring lumipat, kasama ng tatay ko. Ikaw, bastos ka. Akala mo ba karapat-dapat kang tumira sa amin? Lilipat ako para protektahan ng tatay ko. Akala mo ba, gusto ko kayong tatlo? Nay, lumabas ako araw-araw. Kailangan ko lang ng bodyguard, kaya siya na lang ang bantay ko. Hindi pwede. Ako ang Diyos ng digmaan ng Southern Gate. Paano ako magiging bodyguard mo? Basta pumayag ka sa hiling ko, papayag ako at pipirma sa kasunduan. Anak, ang kaligayahan ng tatay mo nasa iyo. Munting bodyguard? Sumama ka sa akin. Oras na para subukan ka. Dumating na. Oh, nandito si Miss Liu. Bilisan. Miss Liu, iinom ako para sa'yo. Miss Liu. Tagay, Boss Sang, hindi na talaga ako makainom. wala kang utang na loob, ha? Ha?
Sino ka ba? Tatay mo? Ha? Isang tagalinis. Ngunit ngayon, ako si Miss Liu, personal na bodyguard. Isang putang tagalinis, nag-aastang malakas, mas malaki ang kinikita ko sa isang minuto kaysa sa kinikita mo sa buong buhay mo. Umalis ka na. Liu Xiayan, akala mo ba ikaw ay isa kang malaking artista? Matagal na, at hindi ka pa natuto kung paano makisabay sa laro. Gusto mo pa bang manatili sa showbiz? Eto, inumin mo itong bote. Ngayon na. Kung hindi, kakanselahin ko lahat ng endorsements mo. Iyan ang gusto ko. Maaari kang pumili na huwag uminom. Maaari siyang pumili na huwag uminom. Pero, kaya ba niya? Ha? Ngayon ang pamilya Liu ay humihina na. Mamaya o bukas, mababang karote sila. Iinom ako para sa kanya. Ikaw, munting gago, marunong kang uminom, ha? Kung may tapang ka, harapin mo ang tauhan ko. Si, Binata, magaling ka palang uminom, ha? Paano kung ako ang kalaban mo? Malamang hindi ka maglakas loob. Munting guwardiya, huwag kang padalos-dalos. Ang pangalan ng lalaking ito ay Genan, tinatawag na Diyos ng alak. Tinatawag nila siyang kampeyon, sa walang tigil na pag-inom. Hindi mo siya matatalo. Anong problema? Takot? Uy, paano kung ganito? Ikaw gumapang ka at umahol ng 100 beses at ang kuya mo dito hahayaan kang umalis. Anak ka ng puta, tigilan mo na ang daldal. Kung hindi kita mablatter ngayon, kukunin ko ang apelido mo. Gago. Lalasingin kita hanggang mamatay ngayon. Lilang, tigil mo na ang pag-inom. Ayokong masaktan ka. Iinom pa ako ng isa kasama si Boss Tsang. At okay lang. Ayos lang. Dahil nangako ako sa iyo na maging personal mong bodyguard, hindi ko hahayaan na apihin ka ng sinuman. Bukod dito, kung hindi ko man lang maprotektahan ang aking kliyente, mas mabuti pa na mamatay ako. may magdala ng alak. Lasingin mo ang mga tao ko, oh. Si Liu Xiayan ay masunurin na iinom sa akin. Iyon lang? Diyos na Panginoon, pakiusap. Tara, inom. Heavenly Jade na alak, 180 bawat tasa. Itatanong mo kung gaano karami ang maiinom ko? Ako? Kaya kong uminom, magpakailanman. Ang alak na ito para sa akin ay walang pinagkaiba sa tubig. Di, Kahanga-hanga. Munting security guard, bakit hindi ka humingi ng awa? Sa tingin mo ba pakitang tao lang ang Diyos ng alak? Diyos ng alak? Pero ang paraan ng pag-inom na ito, hindi ba ito masyadong maramot? Panoorin mong mabuti. Oy, Turn mo, Diyos ng alak. Lasingin siya hanggang mamatay. Lasingin siya hanggang mamatay. nahulog siya! Nahulog siya! Munting security guard, panalo tayo. Sino ang mag-aakala na ikaw ay? Tumigil ka diyan. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Saang gate ka galing? Binabantayan ko ang Southern Heavenly Gate. Lakas loob mo akong kutsain? Dazwang, hadlangan siya. Wala talaga akong oras para makipaglaro sa iyo.
Maglaro kayo mag-isa. Oo. Pasensya na, Ginoong Son. Sa pagkakataong ito, hindi ko naayos ng maayos ang mga bagay. Hindi ko nalasing si Liu Xiayan para pilitin siyang ibigay ang kayamanan ng pamilya Liu. Ginoong Son, patawarin mo ako, pakiusap. Patawarin mo ako. Walang silbi. Mukhang kailangan pang makialam ng pamilya San. Kayong mga lalaki, gusto nyo ba ng bata at maganda? Lagpas 30 na ako. Hindi na tulad ng dati ang stamina ko. Bumababa na ang kasikatan ko. Konti na ang mga endorsement. Sa tingin mo ba, sa susunod, wala nang gugustuhin sa akin? Iba-iba ang panlasang ang bawat isa. Tulad ng kasabihan, bawat isa ay may kanya-kanyang gusto. Ngayon, mukha ba akong talagang matanda? Walang dating? Ang isang babaeng may edad ay may sariling alindog at ikaw, nasa kasagsagan ka ng iyong buhay. Maniwala ka sa sarili mo, may magugustuhan talaga sa iyo. So sinasabi mong matanda na ako? Akala nyo matanda na ako? Inaapi ninyo ako? Hoy! Huwag kang umiyak, pakiusap. Gusto mo bang maging bata muli? Madali lang yon. Buti na lang may natira pa. Oy, munting immortal? Saan mo dadalhin ang mga tabletas na yan? Ninakaw mo ba kay Dakilang Supremo na matandang Panginoon? Sinasabi ko sa'yo, kung sino ang nakakita, siya ang may-ari. Nakakainis! Ito lang ay ang mga latak ng kanyang alkimiya. Gusto mo sila? Kunin mo lahat! Salamat. Ang mga gamit ng matandang iyon, kahit mga latak pa, ay kayamanan pa rin. Inumin mo. Magpapabata ito sa iyo. Ubo. Ano ang binigay mo sa akin? Siyempre, magandang bagay. Ang pait. Hindi mo ba alam na pinakaayaw ko ang mapapait? Ang mabuting gamot ay mapait. Mapait para kay ate ay nakakatulong sa pagtulog. Gaganda ka pa. Tingnan mo. Bilang, salawahan ka. Tigilan mo na ang pagiging baliw, ate. Tingnan mo na lang. Sa tingin ko, talaga akong naging bata. Ang kinis at lambot ng balat ko. Lilang, ano ba talaga ang ibinigay mo sa akin kanina? Isang magic pill. Huwag mo akong lokohin. Guard ka lang naman. Paano ka magkakaroon ng magic pill? Sabihin mo sa akin, kinamay mo ba ang beauty pills ng bunsong kapatid ko? Ang dami ng makeup ng pangatlong kapatid mo araw-araw. Mas matanda pa siya sa'yo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kapag narinig ka ni Dong Shui, guguluhin ka na naman niya. Pero ang sinabi mo, gustong-gusto ng ate mo. Noong bata ako, sa tatlong magkakapatid, ako ang pinakamaganda. Oy, huwag kang magduda. Noon, ako pagkatapos ng isang sayaw, nakakaakit ng maraming lalaki. Saan mo inilalagay ang iyong mga kamay? Hey, Munting guwardiya. Kumusta ang sayaw ko?
Kasing ganda ng diyosa ng buwan, Chang'e. Nakita mo na ba ang sayaw ng engkantadang Chang'e? Siyempre, ako ang Diyos ng tarangkahan ng Nantianmen. Sino mang makakita sa akin ay nagbibigay sa akin ng respeto. Teka, magaling ka lang sa salita. Ininom mo ang inumin para sa akin ngayon. At pinaramdam mo akong bata. Masaya talaga ako. Si, anong gantimpala ang gusto mo? Mula ngayon, wag mo lang pahirapan ang tatay ko. Yun lang. Dahil sa samahan ni Uncle Lee at ng nanay ko, sino ang maglalakas loob na gawan siya ng problema? Ang nanay ko, ang unang tututol. Ayos lang. Hindi mo ba gustong humingi ng bagay para sa sarili mo? Bigyan mo ako ng isang araw na pahinga. Wala kang ambisyon. Ngayong gabi, mag-isip ka ng mabuti. Kung wala kang maisip, bawal kang matulog. Sige, kukunin ko na lang kung ano ang ibigay ng amo. Kung gayon, sumama ka sa akin. Munting guwardiya. Medyo guwapo ka. Salamat sa papuri. Aalis na ako. Uy, bumalik ka. Gusto kitang gantimpalaan. Sa pamamagitan ng paggawa sa iyo bilang bida ko. Tara, pumasok sa kwarto at tulungan akong mag-ensayo ng linya. Ako ang magiging dakilang kapitan ng katimugang tarangkahan. Sino ang gugustuhing umarte kasama ka? Nasa karakter ka na? Pero ang script ngayon ay hindi ganyan ang pagkakasulat. Pumasok ka. Halika, turuan ka ng ate kung paano mag-shoot ng eksenang may halik. Lilang, anong ginagawa mo? Nagre-rehearse ako. Una, pirmahan ang pahintulot ng tatay ko. Saka tayo magpatuloy. Naku, bakit nagmamadali? Unahin muna natin ang trabaho. Siya yan. Nanay, paano ka nakapasok? Tita Liu. Siya. Aba. Siya yan. Bukas ang parent-teacher conference ni Dangzhou. Ang tito Limo at ako ay magbabakasyon sa ibang bansa. Ikaw na lang ang pumunta para sa akin. Naku, sige nanay, nakuha ko na. Lumabas ka na. Sige. Aalis na ako. Hindi na kita aabalahin. Ang mga kabataan ngayon, napaka-open pagdating sa pagpapakita ng pagmamahal. Gusto nilang ipagmalaki ang pag-ibig nila na nakabukas ang pinto. Haze, nakalimutan kong paalalahanan si Sia yan. Bukas sa paaralan, mag-ingat ka kay Lausan. Mayfen, tara na. Mamimiss nating ang flight. Kalimutan na, kaya ni Sia yan mag-isa. Sa wakas, umalis na sila. Aalis na rin ako. Magpahinga ka na. Ang gandang pagkakataon at sinira lang ng nanay ko. Lilang, sa susunod, hindi kita pakakawalan ng ganoon kadali. Parent-teacher conference lang naman yan. Hindi naman yan parang red carpet. Bakit ang yabang mo? Hindi mo alam, ang pangatlo kong kapatid na babae ay isang huwarang estudyante. Ngayong pagkakataon, malamang nanalo na naman siya ng malaking award. Hinihintay niya akong tanggapin ito. Tiyak na ako ay sa harap ng lahat, magsasayang malaki. Pangatlo mong kapatid? Ganoon? Isang huwarang estudyante? Parang honor student. Siyempre. Sige, kung magpapatuloy tayo sa kwentuhan, mahuhuli tayo. Tara na, sumama ka sa akin sa school. Mahal. Ha? Bakit ako sasama? Hindi naman ako magulang. Hindi ako sasama. Di ang pahintulot. Hindi ko pipirmahan.
Ang tindi mo. Tigil! Huwag ka nang bumalik. Grabe. Ang mga batang ito parang mga demonyo. Huwag ka nang bumalik. Nakakatakot. Anong nangyayari? Tara, tingnan natin. Tito? Okay ka lang? Anong tito? Guwapo ako. Ako ang punong guro. Sino ang hinahanap mo? Pumunta ako dito para kay Miss Liu Mayfen, para dumalo sa pulong ng magulang at guro. Si President Liu ang nagpadala sa iyo? Kaya kilala mo rin si Liu Dongxue? Ako ang kanyang ate. Anong problema? Si Dongxue namin ay binubuli ng isang tao. Hindi ba sinabi sa iyo ni President Liu? Sa totoo lang, si Liu Dongxue ay nasa Class 2 na pinagsama-sama ang mga pinakamasasamang estudyante sa buong Jiangzhou. Simula nang magsimula ang semestre, pinalayas nila ang 15 guro sa klase. Ang paaralan ay nagpatawag ng pulong ng magulang at guro para kumuha ng isang mahigpit na Dean of Discipline upang ituwid ang mga estudyanteng ito. Pero kumalat ang balita. Si Liu Dongxue at ang kanyang mga kaklase tinali si Guro Zhu para magpalipas ng init ng ulo. Pakiusap, kailangan mong iligtas si Guro Zhu. Hindi! Pakawalan mo ko! Siing mo ng mas malakas. Hindi ka ba kumain? Ang punong guro ba ay nagsasalita tungkol kay Dongxue? Palagi siyang isang huwarang estudyante na may mabuting pag-uugali at mataas na marka. Tara, pumasok tayo at tingnan. Saka nating malalaman. Ang batang ito, Mag-party tayo. Tatlong dos. Ah, Liu Dongxue. bakit nandito si ate? Ay nako, ay nako. Kapag nalaman niya ang ginagawa ko sa eskwela, tiyak na babawasan niya ang baon ko. Kailangan ko nang umalis dito. Salo. Liu Dongxue, tumigil ka. Si Dongxue, saan kaya siya tumakbo? Kunin mo ito. Gulatin mo ang ate ko. Hoy, nakita mo ba si Liu Dongxue? Hindi ko pa nakita. Pero ikaw, Miss, ang ganda mo. Talaga? Oo, eto, para sa'yo. Regalo para sa'yo. Maligayang pagdating sa aming paaralan. Salamat. Buksan mo na, Miss. Si. Buwisit na bantay. Pinatakot mo ang prinsesa mo hanggang mamatay. Isang modelong estudyante? Mabuting estudyante? Hindi ko inakala. Ano ang ginagawa mo? Binabalaan kita. Kung maglakas loob kang magsabi tungkol sa akin sa ate ko, hindi ko pipirmahan ang iyong form ng pahintulot. Umalis ka. Ano hinihintay mo? Iuwi mo ang ate ko. Ate, gising ka na ba? Dongxue, paano ako napunta dito? Bunso? Nasa pasilyo ka ng paaralan at nahimatay dahil sa ipis. Si Lilang at ako ang nagbalik sa iyo. Hindi. Tandang-tanda ko. Sa paaralan ikaw, hindi suot ito. Ikaw ang leader ng mga pasaway. Ate? Nag-hallucinate ka yata. Palagi akong ganito manamit. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Lilang. Dongxue ay palaging ganito manamit. Mahal, muling makita ka ay nagpapasaya sa akin. Ate, kasalanan ko lahat, hindi ka binalaan kanina tungkol sa mga ipis sa paaralan. Natakot kita ng sobra. Hayaan mo akong ihatid ka sa itaas para magpahinga ngayon. Ang bunso ay napaka maunawain pa rin. Mali yata ako. Pero, ang mga pasaway sa klase niya
ay maaaring makaapekto sa pag-aaral niya. Hindi ko basta mapapanood sila na sirain ang bunso. Ano ang ginagawa mo? Nagdesisyon na ako. Tatawagan ko ang principal ngayon din para kunin ka bilang dekano ng mga estudyante. Ano? Lilang, kailangan mo akong tulungan ng maayos. Disiplinahin ang mga malikot na bata. Wala akong pakialam. Hanggat kaya mong mapag-aral ang mga estudyanteng iyon ng mabuti, ako at ang pangatlo kong kapatid na babae, pipirmahan ang kasunduan. Sige, sangayon na tayo. Walang kwenta kang security guard. Kung maglakas loob kang pumunta rito, papatayin kita. Sige, babaeng mailap. Aayusin na kita. Dongshue, huwag kang matakot. Si Lilang talagang aalagaan ka. Estudyanteng Dongshue, ang security guard mula sa inyo ay nasa paaralan. Pigilan siya. Nakakainis. Hoy, guardia! Buksan mo ang pinto para sa akin. Mami? Gurodzu, paano ka napunta rito bilang security guard? Sabihin mo sa akin, sino ang tumawag sa ate ko rito? Kung bawasan niya ang baon ko, papatayin kita sa suntok. Totoo ba iyan? Sige, bilang advisor, nabigo akong maprotektahan ng wasto ang aking mga estudyante. Ibinaba ka sa pagiging security guard sa gate. Teka, Guruju, kung may sino man sa pamilya ko ang pumunta sa hinaharap, dapat mo akong abisuhan agad. si. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol diyan. Maaari ka nang bumalik. May security guard na kami rito. Pasensya na, ako pumunta dito para maging dean ng mga mag-aaral. Ano? Dean ng mga mag-aaral? Alam mo ba anong uri ng lugar ito? Dito, kahit ang mga babaeng tagalinis ay galing lahat sa mga prestihiyosong paaralan. Isang probinsyano na tulad mo. Ano ang kwalifikasyon mo? Dahil ako ang dakila nagbantay para sa Emperador Jade. Ngayon, buksan mo ang pinto. Hindi ka ba matapang? Bakit hindi ka pumasok at subukan? Sisimulan ko na ang aking umagang klase. Diyos ng kulog, Diyos ng kulog, kung hindi ka pa pinatay ng Haring Unggoy, bilisan mo at hampasin ng kidlat at pasabugin ang pintong ito para sa akin. Mahal na mga mag-aaral, ako ang inyong bagong dean ng mga mag-aaral. Una, linawin ko, ako ay napakahigpit. Sana kayong lahat ay handa sa isip. Sino ka ba sa tingin mo? Hindi man lang ako nakikinig sa sarili kong tatay. Paano mo ako mapapamahalaan? Eksakto. Kung ayaw mong hampasin, umalis ka na ngayon. Ngayon, lahat, pumunta sa palaruan at tumakbo ng 10 ikot. Kaklase Liu Dongshue, ikaw ang mamumuno sa grupo. Kaklase Liu Dongshue, mangyaring tumugon kung naririnig mo ako. Nakakainis. Oy, amo. Ang kapal ng mukha mo. Sinira mo ang princess look ko. Saktan ninyo siya. Mga kaklase, saktan ninyo siya. Home run! Gising na ba kayong lahat? Gising na kami. Ngayon, kayong lahat, tumakbo kayo ng paligid sa palaruan. Ano ang silbi ng pagtakbo? Hindi kami mga gwardiya. Eksakto. Wala kayong kwentang security. Mali ang lugar ninyo. Ang guardhouse ay nasa gate. Ha 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 ha. Sinabi ko sa inyong tumakbo ng paligid para palakasin ang katawan ninyo. Sa ganitong paraan, magkakaroon kayo ng mas maraming enerhiya para mag-aral. Tama ba? Itong katawan ko kailangan pang mag-ehersisyo? Maniwala ka man o hindi, gamit lang ang isang daliri, kaya kong tanggalin ang mga ngipin mo. Ha ha ha. Siya? Makipaglaban tayo. Kung manalo ka, aalis ako sa paaralan agad. Kung hindi, kayong lahat ay dapat magpaka-motivate at mag-aral. Liu Dongshue,
Ano sa tingin mo? Ikaw ang nagsabi niyan. Huwag mo kaming sisihin. Magiging walang awa kami. Kung magsusumbong ka sa ate ko para magsumbong. Joe Xiaobao. Pero ang presidente ng martial arts club namin, isang pangit na gwardiya lang. Sa payat na pangangatawan na yan, gusto makipag-spar sa kanya. Naghahanap lang ng kamatayan yan. Ikaw, pangit na guwardiya, maniwala ka o hindi, hahampasin kita ng sobra-sobra. Hahaha. Ikaw lang? Mukhang hindi mo pa alam ang kapangyarihan ko, ang munting Panginoon ng Jiangzhou. Yaa. Hayaan mong magpakilala ako. Ako ang numero 1 sa klase 2. Alam ko numero 1 payat na aso. Ha? Sira ulo, sasampalin kita hanggang mamatay. Kidlat, 5 latigo. Pasensya na. Hindi nakaiwas. Lahat. Kunin niyo siya. Patayin niyo siya. Nasiyahan ka na? Ngayon, lahat-lahat kayo, magsimulang tumakbo ng laps. 10 lap! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Wait, bumalik ka na. Kumusta, Dong Shue? Nakinig kay Alang ngayon? Wow! Si Dong Shue ang pinakamahusay sa paaralan. Ikaw, Uy, siya yan. Naalala mo ba yung baliw na babae noong isang araw? Siya pala. Ate, naalala ko lang. May problema ako sa math na hindi ko maintindihan. Kailangan kong itanong kay Lilang. Pupunta kami sa itaas. marunong magturo ng math si Alang? Ang galing naman. Tangang security guard. Binabalaan kita. Huwag kang magsabi ng kahit ano sa harap ng ate ko. Sige, kung gayon, gawin mo ang sinasabi ko. Pirmahan mo yung consent form para sa akin. Sa panaginip mo. Siya yan. Ang tigas mo. Bukas, nalang pirmahan ko ang consent form, okay? Dong Shue. Nasaan ang consent form? Pinirmahan mo ba? Anong consent form? Hindi ako pumayag na pumirma ng kahit ano para sa iyo. Lakas ng loob mong umatras? Eh ano ngayon kung ginawa ko? Ikaw, walang kwentang security guard. Wala kang pakialam. Ngayon, sisiguraduhin ko na kumilos ka ng maayos. Talaga? Galit na galit ako. Huwag kang mag-alala, amo. Kapag dumating ang security guard na iyan bukas, ako na ang bahala sa kanya. Tangang security guard. Tapos ka na. Darating! Nandito ang amo, kasama ang tarantadong security guard. Narito na sila. Pambihira ka. Ginagulo mo ang amo ko. Sige, kunin natin siya. Anong tinatayo mo diyan? Buksan mo ang pinto. Ikaw, walang kwentang security guard. Papatayin kita. Lilang. Tarantadong guard. Pambihira ka. Paano mo nagawang magwisik ng tubig sa akin, ang prinsesa? Ang bago kong eyelash extensions natanggal lang. Amo, dapat nating ipaghiganti ito sa kanya. Pinipilit niya akong kumilos. Kaya huwag mo akong sisihin, ang prinsesa, sa paggamit ng aking ultimate move. Ultimate move? Kapag gabi na at tahimik, aakitin natin ang security guard na iyon sa underground parking lot. At pagkatapos, Hahaha. Hindi!
Hahaha. Pagkatapos, i-upload natin ang video online. Tingnan natin kung paano siya makakaharap sa eskwelahan. Masamang balita. Si Liu Dongshu ay nasa underground garage. Kinidnap siya. Ano? Liu Dongxue. Liu Dongxue. Tigil. Demonyo ako. Bakit hindi ka natatakot? Iniisip ko kung sino yon. Kaya kayo pala yung dalawang munting multo. Ano ba ang sinasabi mo? Malalaki kaming multo. Hindi kami munting multo. Nagpapanggap ka lang, no? Lao Niu, Lao Ma. Umakyat na kayo. Ikaw na walang kwentang security guard. Paano ka pa ring buhay? Hindi ba ito yung sa pamilyang Liu na mabait na anak? Bakit ka ganyan manamit? Kailangan kong ipadala ito kay Shayan. Hayaan siyang tingnan ng mabuti. Ikaw na walang kwentang security guard. Huwag kang mag-video. Ikaw, bitawan mo ako. Inaapi mo ako. Mga talunan. Inutusan ako ng boss na hulihin si Liu Dongxue at kunin ang kayamanan ng pamilyang Liu. Ngayon, ito na ang pagkakataon kong maging bayani at hulihin si Liu Dongxue. Sun Xiao. Guro Zhu. Bumuti ka sa loob ng ilang araw, ha? Bilang security guard? Paano mo ako hinarang sa labas? Sun Xiao, huwag mong sabihin yan. Hindi kita haharangin. Tigilan mo na yan. Tinatanong kita yung nang api kay Liu Dongxue Peste na security guard, ano background niya? Sabi niya nagtatrabaho siya para sa Jade Emperor bilang gatekeeper. Ano? Pinagloloko mo ako? Peste security guard. Hinahanap mo yan. Matandang Ju, tingnan mo. Dali, kakakuha ko lang ng pentakil. Ano problema? Anong nangyari? Mention, bumalik ka na sa wakas. Sige. Tumigil ka sa pag-iyak. Sabihin mo sa akin, sino nang api sa'yo? Sun Xiao. Bumalik na ang demonyong si Sun Xiao. Sun Xiao. Ganon ba siya katigas? Tatay ni Sun Xiao ay CEO ng Sun Corporation. Bilyonaryo si Sun Xiao. Umaasa sa yaman ng kanyang pamilya at madalas magwala sa paaralan. Walang nangangahas na hadlangan siya. Mention, sa tingin ko dapat tumakbo tayo. Huwag kang mag-alala. Walang sino man na ako, Li Menshen, hindi kayang harapin. Ikaw, si Lilang. Sino ka? Ang pangalan ko. Hindi ka karapat-dapat malaman. Kailangan mo lang malaman na ginulo mo ang babae ko at ang kamatayan lang ang tanging paraan. Susim ka lang pala. Bugbugin siya hanggang mamatay. Bossing, masyado siyang malakas. Walang kwentang tao. Baliw ka ba? Bakit ka pumapalakpak ng walang dahilan? Ako, kadalasan, ayaw na ayaw ko sa mga biglaang atake. Magaling. May kakayahan ka. Nangangahas ka bang makipaglaban? Sa akin? Bakit hindi? Sabihin mo, anong laban?
Sunod sa akin. Sunod sa akin. Ang guwapo ni Sun Xiao. Isang makina na may 12 balbula, mula 0 hanggang 60 sa ilalim ng 3 segundo. Ito ba ang maalamat na? Tama. Ito ang globally limited na 210 unit superkotse. Parang seryoso si Sun Xiao ngayon. Ang loko-lokong guwardiya ay tiyak na mapapahamak. Sinong nagsabing mapapahamak ako? Walang paraan, loko-lokong guwardiya. Baliw ka ba? Nasa wheelchair ka nakikipagkarera sa sports car? Sino ang nagsabing ang wheelchair ay hindi kayang talunin ang sports car? Ano? Natatakot? Munting alipin? Saan ka nakatira, bata? Alam ba ng mga magulang mo na nandito ka? Ako. Nakatira sa kanyang bahay. Buwisit? Itong prinsesa ay hindi kailanman makikitira sa isang probinsyano tulad mo. Dong Shui, nakababatang kapatid, huwag kang magalit. Ituturo ko sa loko-lokong guwardiya ang leksyon. Loko-lokong guwardiya, makinig ka. Kung matalo ka, luluhod ka at hihingi ng tawad sa kapatid kong si Dong Shui. At kung ako ang manalo? Baliw ka ba? Kung ako ang manalo. Mula ngayon, kailangan niyang gawin ang sasabihin ko. Sa panaginip mo, Huwag kang mag-alala. Matatapos ito sa isang saglit. Kapag natalo ka, huwag kang umiyak habang nakaluhod. nagsisimula ang karera. Ganito kabilis? Umiga si Sun. Yung pangit na guard. Naiwan siya sa alikabok. Paikliin ang mundo. Gawing 1 pulgada. Ito. Anong nangyayari? Sun Xiao, ang sports car mo ay hindi maayos ang takbo. Sumpain na guard. Huwag kang mayabang. Ito, anong nangyayari? Bakit hindi gumagalaw si Sun Xiao? Malapit ng lampasan ng guard si Sun Xiao. Hindi naman matatalo si Sun Xiao, di ba? Kumalma ka. Gusto lang ni Sun Xiao na mapahiya. Ang guard na ito saglit. Gumagalaw na siya. Sinabi ko sa'yo, tiyak na mananalo si Sun Xiao. Kung pwede siyang matalo, maghuhugas ako ng buhok na nakatayo sa ulo ko. Ito. Imposible ito. Nanalo ang pangit na guard na iyon. Kaya, ang taya ay taya. Tanggapin mo. Hindi ako pumayag diyan. Layas. Paano ako matatalo sa isang pangit na guard? Sasagasaan kita. Lilang, ingat. Loko ka ba? Baba ka dito. Natalo tayo, tapos na. Bakit hindi mo na lang aminin? Ako ang pangalawang binata ng pamilya, Sun. Paano ako matatalo sa isang security guard? Umalis ka o sasagasaan din kita. Hindi ako aalis. Kung may tapang ka, sagasaan mo rin ako. Pwedeng sabay kayong dalawa. Ikaw? Ano ba talaga ang trabaho mo? Hindi ba sinabi ko sa iyo? Ako ang nagbabantay ng gate ng tarangkahan ng Katimugang Langit para sa emperador ng Jade. Binata. Sa wakas, tulad ng aking ama, napag-aralan ko ang minanang intensyon na pumatay ng pamilya. Liu Dongshui. Dahil hindi ka marunong sumunod sa pahiwatig, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Ikaw at ang kayamanan ng pamilya Liu ay akin na pareho.
Yushuang, bumalik ka na. Pangatlong ate, ang gabi na. Saan ka pupunta? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mo akong hanapin? Ang nangyari noong nakaraan ay kasalanan ko. Humihingi ako ng tawad. Masyado akong nag-init noong oras na iyon. Dongshue, patawarin mo ako. Pero hindi mo pwedeng bastos-bastos lang ang ibang tao. Sige. Alam ko na talagang mali ako. Dongshue. Ngayon ang birthday ko. Inimbitahan ko pa ang mga kaibigan mo. Naghihintay ako sa tapat ng bahay mo. Sina, pero ito na ang huling beses. Huwag nang mauulit. Ngayon si Sunwei ay may birthday party. Oh, kailangan ko nang umalis, ate. Hoy, Dongshue! Dongshue, bumalik ka. Ang babaeng yun. Mahal? Itong si Dongshue, gabi-gabi, lumalabas kasama ang lalaking yun. Baka nasa panganib siya. Pwede mo ba akong tulungan na ibalik siya? Pasensya na, day off ko ngayon. Hindi ako pwede pumunta. Hindi ako pipirma. Ako. Sige. Kukunin kita ng isang bodyguard, okay? Tudi, pasok ka! Darating na, Officer Lee. Ano ang utos mo? Tingnan mo si Sunwei at alamin kung nasaan siya. Kung may anumang sitwasyon, i-report mo agad sa akin. Naunawaan ko. Wala ka bang kahihiyan? Sa gitna ng gabi, pinapunta mo ako sa lugar na tulad nito. Hindi mo ba sinabi na inimbitahan mo ang mga kaibigan ko? Nasaan sila? Sila ay darating din. Dongshue, alam mo na lagi kung ano ang nararamdaman ko. Kaya sabihin mo na lang oo at maging girlfriend ko. Layuan mo ako. Uuwi na ako? Sandali. Kaarawan ko ngayon. Uminom ka muna bago umalis. Ikaw, ano ang inilagay mo sa inumin? Siyempre, isang bagay para gawin mo ang sinasabi ko. Kapag akin ka na, masunurin mong ibibigay ang kayamanan ng iyong pamilya. Anong kayamanan? Ikaw ang salot. Pakawalan mo ako. Lumayo ka! Lumapit ka pa! At sisigaw ako. Sige, tulong. Pang-aabuso. Diyos ko, sa gitna ng gabi, bakit ang ingay? Habang sumisigaw ka, lalo akong nasasabik. Kung mayroon lang isang bayani na nakasakay sa makulay na ulap para iligtas ako, ibibigay ko ang sarili ko sa kanya. Tahan lang. Pupunta ako ngayon at sasabihin kay Lee ang Diyos ng pinto. Anong Diyos ng pinto? Sino iyon? Lee lang. Ikaw na dam na guwardiya. Ikaw na probinsyano. Ikaw na gwapong lalaki. Halika at iligtas mo ako. Sino ang bulag na tanga na nagsasalita sa likod ko? Nilalamig ka ba? Isuot mo ito. Naku! Sabihin mo na! Matandang bastos ka. Ano ang tinitingnan mo? Dimension? Tulong? Si! Umupo ka. Siya na. Kung may bayani na nakasakay sa makulay na ulap para iligtas ako, pakakasalan ko siya. Nakakadiri! Hindi ba ako naging malinaw?
Hindi mo ba nararamdaman na ang babae ay nasa panganib? Okay, magsisimula akong muli. Kung may, Tigil, tigil, tigil. Sa buong buhay ko, ang pinakaayaw ko ay ang unggoy na iyon. Mahal Sanmei, siya. Huwag kang matakot. Nandito ako. halika dito. Hubarin mo ang iyong damit. Tigil. Bobong guard, nanggugulo ka na naman sa akin. Ngayon, papatayin kita. Ano bang sinisigaw mo? Hindi ako bingi. Malapit ka nang mamatay, pero ang yabang mo pa rin. Pumunta ka sa impyerno. Paano nangyari ito? Na-master ko naman ito, ang masamang aura ng pamilya. Ikaw, sino ka ba? Ang iyong amo ay ang Diyos ng pinto ng Southern Heavenly Gate. Ang Diyos ng pinto ng Southern Heavenly Gate. Pagod na ako. Vu, Liu Dongxue, kailangan mong pumayat. Diyos ng pinto, sobrang takot ko. Samahan mo ako, okay? Anong ginagawa mo? Diyos ng pinto. Pwede ba makipag-picture sa iyo? Dahil taos puso mong paghiling, kaya ako'y pilit na sasabing oo. Seguridad, niloko mo ako. Buwisit, hindi ba ikaw ang nagmamakaawa sa akin para sa litrato? Ako ang nagmakaawa sa iyo. Aw, Niloko mo ako. Itong prinsesa ay mamumugbog sa'yo. Seguridad! tulong! Seguridad! Ako'y mamumugbog sa'yo. Hindi mo ako matatamaan. Kayo dalawa? Ano ba talaga ang nangyari? Inapi niya ako. Kalokohan, ikaw talaga ang unang nanakit sa akin. Ikaw, isang security guard. Ano bang pakialam mo kung saktan kita? Wow, dilat na dilat ang mata mo. Tingnan mong mabuti. Ako ay taga ng Tianmen, ang Diyos ng tarangkahan. Ikaw? At ikaw ang Diyos ng tarangkahan ng Nantianmen? Lalaitin mo ang idolo ko? Papatayin kita. Oy, Dongxue, tigil mo na. Alang, siya talaga ay ang Diyos ng tarangkahan ng Nantianmen. Idolo ko. Siya ay isang lalaking nakasuot ng gintong. Baluti. Siya ay guwapo at maginoo. May kahanga-hangang tindig. Bawat galaw niya ay kaakit-akit. Gusto kong ibigay ang aking sarili sa kanya. hindi na kailangang ibigay ang sarili mo sa kasunduan lang, pumirma, at tapos na. Security guard, lalaitin mo ang idolo ko? Papatayin kita. Liu Dongxue, umupo ka! Masyado ng gabi. Bakit hindi pa bumalik si Qiu Shuang? Alang, si Qiu Shuang ay takot na takot sa dilim. Pakiusap? Tulungan mo akong sunduin siya? Pwede?
ang Young Master Sun ng Sun Group ay nagho-host ng charity gala. Sa oras na iyon, lahat ng kilalang pamilya at elite ng Jiangzhou ay naroroon. Isang pagkakataon habang buhay. Ito ang imbitasyon. Huwag sabihin, hindi kita inalagaan. Kaya makipag-inom ka sa akin? Salamat, Zhizhang. May mga dokumento pa akong kailangang asikasuhin. Babailik muna ako sa opisina ko. Tumigil. Kaya hindi mo ako nirerespeto? Yang imbitasyon sa kamay mo, maaari ko itong bawiin anumang oras. Ngayon, ang Liu Group, anong sitwasyon? Ikaw ang mas nakakaalam. Ang bangkweteng ito. Ang pinakamagandang pagkakataon mo para makakuha ng pondo. Doon, mas maganda iyan. Hanggat ikaw pinapasaya mo ako. Ako ay magbibigay sa iyo ng resources. Halika rito. Hayaan mo akong bigyan ka ng halik. Hoy, ikaw, guwardiya. Ikaw na naman. Ang bibig mo ay masyadong marumi, ha? Parang kakain ka lang ng kasuklam-suklam? Guwardiya, ano ang sinabi mo? Huwag kang masyadong mayabang. Narinig mo? Anong ginagawa mo? Anong akala mo ginagawa mo? Sasalita ng kalokohan. Hinahamon kitang magsalita ng kalokohan. Maghintay ka lang. Lilang? Anong ginagawa mo dito? Siya yan. Hiniling sa akin na sunduin ka at iuwi. Kanina lang. Salamat. May mga file pa akong kailangang asikasuhin. Umakyat ka at maghintay sa akin sandali. Yang mapait na guwardiya, sobrang mayabang niya. Kailangan kong kumuha ng tao para turuan siya ng leksyon. Mahal? Pangalawang kapatid, sino ang nanakit sa iyo ng ganito? Si Lilang? Yang guwardiya. Kuya, dapat ipaghiganti mo ako. Naghahanap ng kamatayan. Lakad? Patayin mo siya para sa akin. Ito ba ay ang maalamat na hari ng mga mamamatay tao? Oo, guro. Mag-ingat, Qiushuang. Tatay? 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 Ay, ang lambot. Nakaon ang ilaw. Pasensya. Ako ang pangkalahatang tagapamahala ng Liu Group, manatiling kalmado. Anong nangyayari? Lilang, natatakot ako sa dilim. Huwag kang mag-alala. Nandito ako kasama mo. Paano nangyari iyon? Ulit? Ikaw ba? Isang tao? Umuto?
Nakakainis. Down. Hindi ka tao. Tiyak na hindi ka tao. Babalik na ako sa trabaho. Oy, anong nangyari ngayon? Huwag mong sabihin sa panganay kong ate at sa pangatlo kong ate. Anong nangyari? Wala. Naalala ko na. Pasensya na doon. Buong araw akong abala. Hindi ko. Gutom ka lang, di ba? Okay lang. Paano kung ganito? Ililibre kita ng hapunan. Lilang. Ako, pagkatapos ng lahat, bahagi rin ng Liu Group ang punong tagapamahala. Sabi mo ililibre mo ako ng hapunan, tapos... Hindi ka pa. Nakakain ng barbecue dati? Wow. Sayang naman. Wala kang ideya. Itong barbecue ay ang pinakamasarap na bagay sa mundo. Subukan mo. Masarap. Mukhang... Maganda ang panlasa mo, bata. Oy, ano to? Wow, 8. Hindi mo alam ang chives? Masarap din ito. Salamat. Lilang. Bukas, may importanteng charity gala. Sumama ka sa akin. Hindi ako libre. May day off ako bukas. Kung ganoon, kung sasama ka sa akin, pipirmahan ko ang kasunduan. At ipapakita ko sa iyo ang pinakamahalaga kong bagay. Para sa charity gala na ito, mag-donate ako ng mga bagay para sa auction. Itong isa ay isang antigo na natagpuan ng aking ama noong panahong iyon. Para sa akin, i-auction ko na lang ito. Ang mga nalikom ay maaaring ituring na pag-iipon ng merito para sa aking ama at sa amin. Siya yan. Aalis na kami ngayon. Sinta, alagaan mong mabuti ang ating Kyushuang at tandaan mong umuwi ng maaga. Mamimiss kita. Sina, Ate, sa tingin ko gutom na gutom ka. Isang walang kwentang security guard at sobra kang nagmamalasakit. tumahimik ka. Paano mo nasabi iyan tungkol kay alang natin? Ang alang natin ay isang tunay na bayani. Isang walang kwentang security guard at isang bayani? Ang bayani sa puso ko. Iisa lang at iyon ay ang Diyos ng Katimugang Pintuan. Tungkol sa walang kwentang security guard, hindi man lang siya karapat-dapat maglinis ng kanyang sapatos. Sinungaling ka.
Si Alang ang tunay na bayani. Kalokohan. Ang Diyos ng katimugang pintuan ay bayani. Si Ailang. Ang Diyos ng pintuan. Alang. Ang Diyos ng pintuan. Alang. Ang Diyos ng pintuan. Alang. Ang Diyos ng pintuan. Liu Q Shuang, kung makukuha kita, makukuha ko ang kayamanan ng pamilya Liu. Pagkatapos ay maaari kong ubusin ang yaman ng pamilya Liu. Ito. Ang ganda ng katawan. Sa ngalan ng Sun Group, binabati ko ang lahat sa gala ng kawanggawa ngayong gabi. Ang susunod na subasta, lahat ng kita ay mapupunta sa pagtatayo ng Hope Primary Schools. G. Son, panoorin mo lang. Sa pagkakataong ito, dinala ko ang aking pinakamahalagang ari-arian kasama. Gayun din, mayroon akong malaking anunsyo. Magpo-propose ako sa presidente ng Liu Group, Bibi Liu Q Shuang. Mag-propose ng kasal. Q Shuang, pakasalan mo ako? Wow, ang laki ng brilyante na singsing. Gaya ng inaasahan kay Jason. Napakabukas palad. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. G. Son, ang aming pamilya Liu ay may sumpa. Ito ay nakamamatay sa mga lalaki. Ayokong saktan ka. Para sa iyo, wala akong kinakatakutan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Wow! Paano mo nagawang magdala ng peking gamit para dayain ang isang tao sa kasal? Ikaw, walang kwentang security guard. Ano ang pinagsasabi mo? Ito ay nagkuhan sa akin ng 200 milyon. 200 milyon? Seryoso? Ito. Ito. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Q Shuang, ako. G. Son, pakiusap, huwag magbiro sa akin. Liu Q Shuang, hindi mo alam kung kailan ka nasa mabuting kalagayan, di ba? Kaya huwag mo akong sisihin kung ako ay bastos. G. Son, ayon sa iyong utos. Tapos na? Itong baso ng alak? Wala namang magiging problema, di ba? Huwag kang mag-alala, ang dosis na inilagay ko. Kahit isang babaeng elepante ay maiinitan. Liu Q Shuang, mukhang sa pagkakataong ito, saan ka tatakbo? Siya? Bebe, Liu. Mag-toast ako para sa'yo. Inumin mo itong baso. At magkaibigan na tayo. Ang mga order ng Liu Group mo, ako na ang bahala sa kanila. Salamat, Jiwang. Sino ka? Lumabas ka. Sino yan? Sun Ji. Sun. Lumayas ka! Q Shuang, huwag kang mag-alala. Matagal na tayong magkakilala. Hindi ako mananatili lang at walang gagawin. Salamat, Ji-san. Oy. Oh, masarap yan. Ikaw na naman.
Hayop na guard. Nandito ka na naman para sirain ang mga plano ko, ha? Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay. Mga guwardiya, itapon ninyo siya sa dagat? Mr. Sun, si Lilang ay bagong hired na guard ng Liu Group, bagong hired na security guard. Galing siya sa probinsya, hindi pa gaanong nakakakita ng mundo. Ako na ang humihingi ng tawad sa iyo para sa kanya. Patawarin mo siya. Walang anuman, dahil aso siya ni Q Shuang, kaya ko na lang papalampasin ito. Ialis mo ang mga paa mong parang aso sa akin. Hoy, ikaw, walang kwentang guard. Naglakas loob ka pang mang-insulto kay Mr. Sun? Sa tingin ko ayaw mo nang mabuhay. Q Shuang, huwag kang magkamali ng intindi. Gusto lang kitang yayain para sa isang inuman. Nasaan ang aking sapiro na kwintas? Nawawala ang aking sapiro na kwintas. Ano, Mr. Sun, iyong sapiro na kuwintas na nagkakahalaga ng 200 milyon ay nawawala? Isang kwintas na nagkakahalaga ng 200 milyon. Gaya ng inaasahan mula sa Sun Group, ang panganay na binata. Napakayaman. Tama. Baka nahulog ito sa kung saan kanina. Tulungan nating lahat na hanapin ito. Hanapin ang ano? Ang kuwintas ay hindi tumubo ng mga paa. Sinasabi ko na ninakaw ito ng isang tao. Ano? Ninakaw? Ikaw, walang kwentang guard. Ikaw lang ang humawak sa akin. Ang aking sapiro na kwintas ay tiyak na ninakaw mo. Ano bang hindi nakita ng iyong binatang nasa langit? Nakita? Isang kadena ng aso. Ayaw ko man yan. Ikaw, walang kwentang guard. Magkano ang kinikita mo sa isang taon? Sinasabi ko, ninakaw niya ito. Tama. Tingnan mo ang kanyang kaawa-awang itsura. Tiyak na kinuha niya ito. Lahat? Huminahon. Si Lilang ay hindi ganoong uri ng tao. Ito ay tiyak na isang hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan? Ang pangkalahatang tagapamahala ng Sun Grupo ay magkakamali sa basurang security guard na ito. Sa tingin ko, siya ang nagnakaw. Siya ang nagnakaw. Saluhin natin siya. Lahat patayin ang basurang security guard na ito. Ganyan mo siya paluin. Mr. Sun, pakiusap pakawalan siya. Babayaran ko ang kuwintas. Dahil nagsalita na si Miss Liu, maaari ko siyang pakawalan. Pero kailangan niyang lumuhod at dilaan ang inuming ito. Basurang security guard, ano pang hinihintay mo? Nagpakita ng awa si Mr. Sun. Lumuhod ka at dilain mo ito. Hayop ka! Huwag mo akong tawaging ganyan. Isang basurang tali ng aso lang ito. Hahanapin ko para sa'yo. Walang problema. Ah, basurang security guard. Tingnan mo ang sarili mo. Ang yabang. Dahil hinahamon mo, huwag mo akong sisihin. Bibigyan kita ng 5 minuto. Hanapin mo ang kwintas para sa akin. O putulin ko ang mga kamay mo. Lilang, huwag kang gagawa ng kahit ano. Hindi mo kayang kalabanin ng taong ito. Sige, hayop ka. Ipinapangako sa iyo ni Itay. Patay ka na, basurang security guard. Hump. Lilang, ano ang gagawin natin ngayon? Isang toast para sa iyo. Ano ang gagawin natin? Sa kasalukuyang kalagayan ng kumpanya, hindi natin kayang makalikom ng 200 milyong dolyar. Bukod pa rito, hindi ka talaga pakakawalan ni Sunyi. Kung hindi, Lilang, dapat kang tumakas ngayon. Huli na para tumakas. Aba, lintik ka na security guard. Tapos na ang oras. Nasaan ang kuwintas? Alam kong hindi mo mahahanap. May tao ba? Putulin ang kamay niya. Buwisit, bakit nagmamadali? Di mo ba nakikita? Di pa ako tapos uminom. Lintik kang security guard. Tumigil ka sa pag-arte. Mamamatay ka ngayon. Ang leopardo ay hindi nagpapalit ng batik. Ang baho, Lintik, patayin siya. dilatan mo mga mata mo. Panoorin mong mabuti. Anong nangyayari? Tingnan mo, ang kwintas na sapiro. Kaya siya ang magnanakaw. Arestuhin mo siya. Arestuhin siya. Arestuhin siya. Hindi ako yon. Si Mr. Sun yon. Ibinigay sa akin ni Mr. Sun. Hindi ako yon. Sige lahat, manood kayo. Ito ang tinatawag nilang magnanakaw, na sumisigaw ng magnanakaw. Q Shuang, pakinggan mo akong magpaliwanag. Pakinggan mo ako, Q Shuang. Pasensya, pasensya.
Liu Qiushuang. Walang sino man sa mundong ito ang makakatanggi sa akin. Ngayon, makukuha na kita. Sino ka? Tulong! Lumayo ka! Sino ka? Ikaw na maliit na asong babae. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Sino ka ba? Hindi mo ba nakikita na abala ko? Papatayin kita. Ah! Bibi, Liu, malapit nang magsimula ang subasta. Naiintindihan ko. Ang charity auction na ito ay host ng Sun Group. Lahat ng kita ay mapupunta sa pagtatayo ng Hope Elementary Schools. Ngayon, opisyal nang magsisimula ang auction. Ako na ang magsisimula. Isang Yuan Dynasty Blue and White Porcelain. Nagkakahalaga ng 1 bilyon. Pwedeng bilhin ang buong Liu Group. Hindi ba't basag na palayok lang yan? Bid ko 5 piso. Hoy, walang kwentang security guard. Anong ginagawa mong gulo? May tao ba dyan? Palayasin siya. Ano, hindi ka naniniwala? E di ikaw mismo ang umamoy. Bobo Guard, ano yung tinatawanan mo? Ang tatapang nyo. Bakit hindi ka maglagay ng antique para i-auction? Hindi mo magawa, di ba? O sige, ang general manager ng grupong Liu, siguradong hindi ka walang maayos na antique eh. Tama? Ha ha ha? Narinig ko ang Liu Group. Malapit ng mabangkarote. Kung hindi mo kayang bilhin, umalis ka na. Huwag mong sayangin ang oras namin. Liu Qiushuang. Gagawin kitang kinamumuhian ng lahat ng marangal na pamilya sa Jiangzhou. Iiwan kang walang paraan at papupuntahin kitang magmakaawa sa akin. Ano bang dapat katakutan? Natatakot lang ako na hindi mo kayang bayaran ng presyo. Ito si Lilang. Ano ba ang pinagyayabang niya? Wala akong ganoong karaming mahalagang mga antik. Seryoso talaga. Liu Qiushuang, bakit ka nag-aatubili? Kung hindi mo kayang ilabas, umalis ka na. Eksakto. Kung wala kang kakayahan, huwag kang magpanggap. Ha ha ha. Ang kagalang-galang na pangkalahatang tagapamahala ng Liu Group talagang nagdadala ng sirang palayok sa benta para sa kawang gawa. Inaakala mo bang mga pulubi kami? Ang lakas ng aura ng kayamanan. Maaring ito ay ang mangkok ng kayamanan? Ganoon pala. Kaya pala may sumpa ang pamilya Liu. Ang habol nila ay ang kayamanan ng pamilya Liu. 100 milyon. Si Presidente Sun ay nagtawad ng 100 milyon para sa isang sirang palayok. Presidente Sun? 200 milyon. Sumpain na gwardiya? Ginugulo mo na naman ang mga plano ko, hindi ba? 300 milyon. 400 milyon. Ay naku, si Presidente Sun ay gustong magsindi ng ilaw sa langit. Astig, ito ang Sun Group, ang kapangyarihan ng batang Panginoong Sun. Sumpain na gwardiya. Ano ang nagpapaintindi sa iyo na kaya kang makipagkompetensya sa akin? Magsindi ng ilaw sa langit, ha? Nagtawad ako ng 10 bilyon. Ano? 10 bilyon? Baliw ka ba? Ikaw na walang kwentang security guard, marunong ka bang magbid? Kaya mo bang maglabas ng 10 bilyon? Uy, wala kang pakialam. May pera ako. Kung ano gusto ko, yun ang ibibid ko. Anong problema? Yung nagpalipad ng Sky Lantern. Hindi na kayang sumabay sa bid, ha? Ikaw na gwardyang yagit, ginagago mo ako? Mga gwardya, itapon ninyo siya sa dagat. Hindi kaya ang presyo. Kaya gusto mong maging deadbeat? Ang kayamanan ni Mr. Sun ay walang hanggan. Hindi mo at ko maaabot yun. Pero ikaw, walang kwentang security guard. Kaya mo bang maglabas ng 10 bilyon? 10 bilyon lang?
Siyempre kaya ko. Ano bang sinasabi ni Lilang? Paano ako magkakaroon ng ganoon karaming pera? Ha 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 ha. Sige, magyabang ka pa. Kung kaya mo talagang maglabas ng 10 bilyon, susunod ako sa apelyido mo. Oo, mabuting bata, anak ko. Ngayon, lumuhod ka ng 4 ang tuhod. At tawagin mo akong daddy. Hinahanap mo to! Mga gwardya, bubugin ninyo siya. Mr. Sun, maaari kong ibigay ito sa iyo. Basta, papakawalan mo si Lilang. Sa wakas, nakuha ko na ang cornucopia. Sa wakas, magiging ako ang pinakamayamang tao sa mundo. Huwag mong basta-basta hawakan. Kung masira mo ang napakahalagang bagay, hindi mo kayang bayaran. Ikaw na walang kwentang security guard. Sa tingin ko ay talagang gusto mo nang mamatay. Dahan-dahan lang, anak ko. Sino bang nagsabing hindi ko kaya ang pera? Sige, kung hindi mo kaya, para sa 10 bilyong ito, puputulin kita at ipapakain sa isda. Seryoso na si Sunyi ngayon? Hindi. Kailangan kong iligtas si Lilang agad. Lilang, takbo! Kaya mo bang tumakbo? Ang duwag lang ang tatakbo. Diyos ng pera! Diyos ng pera! Ano ang ginagawa mo? Padalhan mo ako ng pera. Walang problema. Si Lee, Diyos ng pinto. Papasunduin ko agad para ihatid sa iyo. Sabi niya, kilala niya ang Diyos ng pera. Kilala mo ang Diyos ng pera? Ako naman, kamag-anak ng Jade Emperor. Ang tapang mo! Sampalin mo siya. Sino ang humampas sa akin? Ikaw, walang kwentang security guard. Huwag kang magpakaarte rito. Kung hindi ka makabayad, mamatay ka ng maayos. Bakit nagmamadali? Ikaw na bastos. 5, 4, 3, 2, 1. Magsimula na ang piging. Lee, Diyos ng pinto. Nandito kami para dalhan ka ng pera. Salamat, mga engkantada. Diyos ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong karaming pera. Anong nangyayari? Pirata siya. Pirata, hindi nga. Sinabi ko sa'yo, ako ang Diyos ng pinto ng timog pintuan ng langit. Ginoong Sun, itong demonyong guwardiya ay sobrang mayabang. Kumuha ka ng tao para alisin siya. Anong tinitingnan mo? Bilisan mo at magtaya! Hindi ko inaasahan ang panganay na anak ng Sun Corporation ay magkukulang ng pera. Wala kang sapat na pera, di ba? Tawagin mo akong tatay. Pwede kang pautangin ni tatay. Jiao San, gusto kong makipagsugal sa iyo. Isang laro ang magpapasya ng buhay o kamatayan. Baliw! Hindi mo ba alam na illegal ang pagsusugal? Ano ang dapat katakutan? Ngayon, nakarating na tayo sa mataas na dagat. Kahit ang hari ng langit mismo ang dumating, hindi nila tayo makokontrol. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan. Walang aalis nang wala ang pahintulot ko ngayon. Walang aalis dito. Sunyi, payo ko sa'yo kunin mo ang mga tao mo at umalis na kayo ngayon o tatawag ako ng pulis. Tigilan mo ang pakikipaglaban. Nasa matataas na dagat na tayo ngayon. Walang darating para iligtas ka. Lilang, tara na. Makikipagsugal ako sa iyo. Lilang, bawal ang sugal? Ha. Ikaw, walang kwentang security guard? Natatakot ka na ba ngayon? Huli na, hindi kita dadaliin. Adik sa sugal. Ang sugal, sa simula ay masarap, pero nauuwi sa kapahamakan. Ngayon, gagamutin ko ang addiction mo sa sugal ng tuluyan. Tigilan mo na ang pag-aksaya ng oras ko. Magkita tayo sa lamesa ng baraha, Sheng San. Ito ang aming Sun Group's pinakabagong baraha na may mataas na teknolohiya. Ikaw, walang kwentang security guard? Tingnan natin kung paano ka mananalo. Sandali, Anong ginagawa mo? Nag-aatubili ka ba? gusto kong mag-reshuffle. Tigilan mo na ang pag-aantala. Eto, kunin mo. Hindi ka man lang marunong mag-shuffle ng baraha at may lakas ka pang makipaglaro sa akin? Siguradong matatalo si Lilang. Hayaan ninyo akong maglaro para sa kanya. Ginoong Sun, ako na ang papalit sa kanya. Mabuti iyan. Babagsakin ko kayong dalawa mamaya. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong matatalo ang sugarol na ito hanggang sa huling sinulid ng kanyang damit. Konting salita. Deal. King ang mataas sa mesa. Ginoong Sun, turno mo na. 50 milyon. Tatawag ako.
Turno mo pa rin, Kinong Sun. Pasaway kang security guard. Mukhang ang swerte mo ay hindi ganoon kagaling. Anak ng puta. Bakit ang dami mong sinasabi? Ito ang bagay. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ang lalaking ito, all in. Gago ka, marunong ka bang maglaro? Lalaro ka ng all-in sa ganyang kamay? Pakialam mo sa sarili mo. Tinanong kita, tatawag o magfo-fold? Sige, gusto mo talaga. Huwag mo sisihin ang iba. Tumatawag ako. Dalawang manlalaro, ipakita ang inyong mga baraha. Teka, Ano ang gusto mo? may 10 bilyon ako dito. Hindi sapat yan para matalo ka. Paano ito? Kunin mo yan. Kahit anong grupo na meron ka. Ilagay mo bilang collateral. Gago ka. Marunong ka ba talagang maglaro? Paano ako matatalo sa ganitong kamay? Tigilan mo na ang kalokohan. Tinanong kita, kaya mo ba? Sige, sumasang-ayon ako. Ngunit kung matalo ka, gusto ko ang cornucopia na yan. At isasama ko rin siya. Bahala ka. Haha, mananalo ka lang sa straight flush. Straight flush lang. Kung hindi, matatalo ka. Kaya, sa tingin mo, wala akong straight flush? Hahaha. Kung makakuha ka ng straight flush sa ganyan, kakainin ko ang barahang ito. Kung gayon, buksan mo ang iyong mga mata at manood kang mabuti. Aba, straight flush yan. Straight flush. Talo ka. Ang Sun Group mo, ibigay mo na. Imposible. Angle card mo ay Jack of Hearts. Sinabi ko sa iyo, lumayo ka sa sugal. Pahalagahan mo ang buhay mo. Mga lalaki, patayin ninyo siya para sa akin. Peste security guard. Impyerno ka. Ingat! Bakit ka nagluluwa ng dugo? Hindi ka. Nagpapanggap na patay dahil hindi mo kayang matalo? Oy, paano ito? Pumunta ka sa Liu Group namin. Maging security guard. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ko. Ibigay ito sa iyo. Peste security guard. Manahimik ka. O, sasabog ko kayong lahat. Nagtanim ako ng bomba sa barko. Sino mang gustong mabuhay, lahat kayo, gawin ang sinasabi ko. At ikaw, Peste Security Guard, pumunta ka rito ngayon. Lumuhod ka. Liu Qiushuang, kunin ang treasure bowl at lumapit sa akin. Hindi. Liu Qiushuang? Mas mabuting, pumunta ka na roon ngayon. Liu Qiushuang, sabihin mo na lang oo. Ayaw ko pang mamatay. Peste Security Guard, lumuhod ka para sa kanya? Oo, naghahanap ka ng kamatayan. Huwag mo kaming isama sa pagkamatay mo. Tama. Mga duwag. Siye? Gusto mong mamatay? Ha? Sige, sabay tayong mamatay. Hindi. Sumasang-ayon ako. May klase ako ng 8 a.m. Sa buong buhay ko, ang pinakaayaw ko ay ang pagbabanta. Pabugbugin kita. Binabalaan kita, huwag kang gagawa ng kahit ano. Ang tatay ko ay... Ang dami mong sinasabi. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Kung maglakas loob kang saktan si Qiushuang, bubugbugin pa rin kita. Lilang? Ang astig. Dorgod, hinahangaan kita sobra. Si, pilis. Puntahan mo ang crew. Ibinalik natin ang barko. Maghanda sa pagdaong. Oh, si. Si Sun Yi ay gumawa ng maraming masasamang bagay. Sa natitira niyang buhay, malamang nasa bilangguan siya. Bayani ko, tara na rin tayo. Hindi ba sinabi ko, ipapakita ko sa iyo ang aking pinakamahal na bagay?
Naglakas loob kang hawakan ng anak ko. Away, magsama ka ng mga tao at patayin ang mabahong security guard na iyon. Tay, ang mabahong security guard na iyon ay masyadong malakas. Hindi ko siya matatalo. Walang kwenta. Kunin mo ang mga tao sa paligid niya at kidnapin sila para pilitin siya. Ang mga tao sa paligid niya. Naalala ko na, ang mabahong security guard na iyon ay may driver din. Tay, ang mabahong security guard na iyon. Gabi na, uuwi na ako. Hoy! Bakit nagmamadali? Hindi ba sinabi kong gusto kitang ipakita ang pinakamahalaga kong bagay? Qiushuang. Ako. Ikaw, umupo ka lang dito at maging maayos. Ano? Itong pantulog ko. Maganda ba ito? Maganda. Hindi. Huwag mong sabihin. Ang pinakamahalaga mong bagay ay itong pantulog? Tama. Sa totoo lang, mula noong bata pa ako, pinangarap ko na maging isang mahusay na taga-disenyo ng lingerie. Alam mo, maagang pumanaw ang tatay ko. Ngayon kailangan kong tulungan ang nanay ko sa pagpapatakbo ng kumpanya. Kaya wala akong oras na talagang pag-aralan ito. Ang ekspresyon ng mukha mo? Ako. Sa tingin mo ba ang dinisenyo ko ay talagang pangit? Hindi. Maganda naman. Talaga? Nagdisenyo rin ako ng ilang bagong estilo. Ipapakita ko sa iyo. Hoy, teka, sandali. Makikiraan po. Mag-ingat. Muntik na. Muntik na akong mahulog. Hindi. Pasensya na talaga. Siya nga pala. Lilang, ikaw talaga ay isang diyos ng pinto. Siyempre ako nga. Aso ako kung nagsisinungaling ako. Sige, ipakita mo sa akin ang pagbabago mo. Ako, ang marangal na Diyos ng digmaan ng Timog Gate, ay hindi basta-basta magsagawa ng pagbabago para sa mga mortal. Paano kung ganito, mag-transform ka at pipirmahan ko ang consent form? Ali, anong masasabi mo? Para sa kaligayahan ni tatay, titiisin ko na lang. Ako ay isang golden immortal, tagapagbantay ng Timog Gate. Qiushuang, may masamang balita. Sina Nanay at Tito Lee ay nawawala. Ha? Ikaw, walang kwentang security guard. Anong ginagawa mo sa kwarto ng pangalawang ate ko? Wala kang pakialam. Bastos na babae. Bubugbugin kita! Bubugbugin ka! Tigilan mo na, ikatlong ate. Ate, tumawag na tayo ng pulis. Si. Hello, sino? Ito? Liu Xiayan. Sanway. Ang nanay mo at yung driver na iyon ay nasa kamay ko ngayon. Kung gusto mo silang mabuhay, huwag kang tumawag ng pulis. Dalhin ang treasure bowl at ang dalawa mong kapatid na babae sa Sun Corporation's underground warehouse at hanapin ako. Wala akong gaanong pasensya. Sa loob ng kalahating oras, kung hindi kita makita, huwag mo akong sisihin kung papatayin ko sila. Cheyenne, tulungan mo ako. Nanay, kumusta? Binaba niya ang tawag. Hindi pwede. Kung hindi tayo tatawag ng pulis, paano naming tatlong magkakapatid makakalaban si Sunway? Pero mayroon tayong alang. Si Alang ay isang door god. Tiyak na matatalo niya si Sunway at maililigtas si Nanay at si Uncle Lee rin.
Wala ng oras. Pupunta na ako ngayon. Teka, ikaw na walang kwentang security guard, ano ang magagawa mo doon? Ako. Hey, nananaginip pa yata ako. Dapat kong tawagin ang door god ng Southern Heavenly Gate ko. Gusto mong makita ang door god ng Southern Heavenly Gate, di ba? Pagbibigyan kita. Ako ay isang golden immortal ng Great Luo, ang door god ng Southern Heavenly Gate, si Li Lang mismo. Ikaw ang Diyos ng pintuan ng Southern Heavenly Gate. Lilang, napakagwapo mo. Tigilan mo yung kalokohan. Tara na. Handa na ba ang lahat? Tara na. Mr. Son, wala kaming away sa iyo. Bakit mo kami gustong saktan? Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang pamilya mong treasure bowl dahil masyadong nakatutukso. Kapag nakuha ko na iyon, ubusin ko ang lahat ng kayamanan ng mundo at ako ang magiging pinakamayamang tao sa mundo. Panaginip mo yan. Anak, ikaw talaga ay Diyos ng tarangkahan ng katimugang pintuan ng langit. Matanda, umalis na tayo ngayon. O ang anak ko ay walang awa sa iyo. Kahit ang anak mo ay. Diyos ng tarangkahan ng katimugang pintuan ng langit. Ano naman? Nag-set up na ako isang formasyon ng pagpatay sa buong bodega para patayin ang mga tinatawag na immortal na tulad mo. Alang, huwag kang matakot. Nandito kami. Bobo mong guwardiya, wala ka. Kailangan mo pa ng mga babae para protektahan ka? Bastos, hindi ka napapalo ng ilang araw. Nangangati na naman ang balat mo. Pumunta ka rito at lumuhod. Hayaan mo ang iyong ama. Nahampasin ka ng mabuti. Ahanap ng kamatayan. Mga langgam, Nakakakita kayo ng Diyos at hindi lumuhod? ito ba ang presyo ng isang immortal? Ang gwapo ni Alang! Tatay, iligtas mo ako? Walang kwenta. Umalis ka sa daan ko. Laudeng, sa harap ng pintuang Diyos na ito, ikaw ay parehong mahina. Ah, talaga? Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng pamilya Sun na minanang masamang aura. Ito ba ang pinakahuling masamang aura ng pamilya San? Mamatay ka! Daman. Ayos ka lang ba? Eh ano kung celestial ka? Namatay ka pa rin sa ilalim ng aking masamang aura. Anak, Lang, okay ka ba? Siyempre, ayos lang ako. Paano nangyari iyon? Iyon ang pinakamalakas kong atake. At okay ka lang? Matanda, hindi ka naglilinang ng immortalidad. Kaya para sa akin, para kang palaka sa ilalim ng balon. Kung naglilinang ka man, makikita mo ako na parang may fly na tumitingin sa langit. Ayos. Talo natin ang masamang tao. Peste. Tatay! Huwag kang lalapit. Sino man ang gagawa ng isa pang hakbang, sasakalin ko agad ang leeg niya. Matandang bastardo. Huwag mong hawakan si Mayfen. Kung gusto mong pumatay, ako na lang patayin mo. Kahit nasa pintuan ng kamatayan, nagpapakita ka pa rin ng pagmamahal mo. Gagawin ko ang hiling mo. Tumigil ka. Kung pakakawalan mo siya ngayon, baka isaalang-alang ko na iligtas ang buhay mo. Ikaw na walang kwentang security guard, huwag kang magpanggap na tanga sa akin. Kung hindi mo gustong makita ang iyong ama na mamatay, pagkatapos ay patayin mo ang sarili mo agad. Anak, huwag kang makinig sa kanya. Huwag. Sige. Kung gayon, mamatay ka na. Okay. Papatayin ko na lang ang sarili ko. Alang. Alang, bakit ang tanga mo? Anak, kasalanan ko ito, sinira kita. Ayos lang ako. Magpahinga muna ako.
Bobo kang bantay. Halos patay ka na at nagpapakatigas ka pa. Dalhin mo sa akin ang mangkok ng kayamanan. Maaari ko itong ibigay sa'yo, pero kailangan mong pakawalan ng nanay ko at si Tio Lee. Tigilan mo na ang kalokohan. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, bilisan mo at dalhin mo sa akin. Nakuha ko na sa wakas ang mangkok ng kayamanan. Uubusin ko ang lahat ng kayamanan sa mundo. Ako ang magiging pinakamayamang tao sa mundo. Niloloko lang kita. Alang, gising na. Gising na, Alang. Anong ginagawa mo? Ang consent form, kaming tatlo, ay pumirma na. Mahusay. Ngayon sa wakas, ay maaari ng pakasalan ng tatay ko si Tita Liu. Pero kailangan mo pa ring pag-isipan ito. Kailangan mong pumili kung sino sa aming tatlo ang gusto mong maging kasintahan. Alang, ako ang unang pumirma. Kalokohan. Ako ang unang pumirma. Ate, ako ang unang sumulat. Ako ang unang pumirma. Ako ang pumirma. Una ako. Alang, maging kasintahan mo ako. Isa na akong tanyag na DJ. Isasama kita sa club gabi-gabi. Alang, maging kasintahan mo ako. Isa na akong international superstar. Gagawin kitang bida sa susunod kong pelikula. Maging kasintahan mo ako. Alam mo, ang lingerie na dinisenyo ko ay nanalo ng International Design Award. ang Liu Group. Pagpasok sa international market, Kaya kitang gawing regional director. maging kasintahan mo ako. Kailangan maging kasintahan mo ako. Kasintahan ko. Teka! Tigil! Kayong lahat! Lee mention. Sinakop ni Bima Wen ang Southern Gate. Ang kapitan na nagbabantay sa Southern Gate ay na-demote. Lee mention, ang promotion at race na inaasam mo ay nandito na. Bilisan mo at pumunta para makipag-compete sa posisyon ng kapitan. Mga babae ay pumipigil lang sa aking promotion at race. Posisyong kapitan, andito na ako.